Ex-President Rodrigo Duterte ang Danzo Shimura ng Pilipinas. Kung mahilig ka sa anime, partikular sa Naruto, siguradong pamilyar ka sa karakter na si Danzo Shimura. Isa sa mga pinaka-complicated at kontrobersyal na leader sa mundo ng shinobi. Sa unang tingin kontrabida nga siya, pero kung susuriin mo ng malalim, makikita mong may saysay nga ang kanyang mga ginawa. Kahit pa ito ay masama at puno ng lihim. Sa ating totoong mundo, maraming nagsasabi na si ex-President Rodrigo Duterte ay parang si Danzo. At kung iisipin mo, marami talaga silang pagkakatulad. Ngayong araw nga, tatalakayin natin ang mga bagay kung saan parang magkatulad nga etong si Danzo Shimura at si ex-President Rodrigo Duterte. Meron ngang 4 sa ating listahan. Una nga sa ating listahan, ang madilim na paraan para sa kapayapaan. Si Danzo ay kilala sa kanyang paniniwalang ang kapayapaan ay minsan kailangan makamit sa pamamagitan ng kadiliman. Hindi siya takot gumawa ng mga desisyong hindi ka nais-nais, kahit pa ito'y nangangahulugang magsakripisyo ng ilan para sa ikabubuti ng nakararami. Ganyan din si Duterte. Mula nang maluklok nga siya bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2016, isa sa mga pinaka-agresibong kampanya niya ay ang gyera kontra droga. Binabastos tayo ng mga drug people. You know, my appeal to them is since they are beyond redemption, they can stop and commit suicide because I will not allow these idiots to run the show. Not during my watch. Maraming buhay ang nawala, maraming pamilya ang naapektuhan, maraming karapatang pantao ang pinuna ng mga lokal at international na organisasyon. Pero para kay Duterte, ito ay isang necessary evil. Ayon sa kanya, kung hindi niya titindihan ang laban, kakainin ng droga ang kinabukasan ng kabataan. Parang si Danzo, di ba? Si Danzo rin ang nagtatag ng Root, isang lihim na organisasyon sa ilalim ng Konoha na gumagawa ng mga operasyon in shadows. Kung si ex-president war on drugs, si Danzo naman war against Uchiha. I mean, Uchiha Kudita. Napigilan niya ang posibilidad ng pag-aalsa ng Uchiha laban sa Konoha na posibleng maging dahilan nga ng pagbagsak ng bayan. Yes, maraming ang namatay na pula ang mata sa panahon ni Duterte. Si Danzo naman madami din pinatay na pula ang mata. Pangalawa nga sa ating listahan, laging may plano pero hindi laging alam ng publiko. Ang isa pang malaking pagkakapareho ay ang estilo ng pamumuno na hindi para sa lahat ang impormasyon. Si Danzo ay isang strategist. May mga plano siyang hindi alam ng Hokage mismo. Ganon din si Duterte. Marami sa mga pulisiya niya ay biglaan, matitindi at hindi laging dumaraan sa tradisyonal na proseso. Madalas, sinasabi ng kanyang taga-suporta, may plano yan, hindi lang natin nakikita. Sa politika ni Duterte, makikita ang paggamit ng mga strongman tactics. Minsan, may mga desisyong hindi agad ipinaliliwanag, ngunit ipinipilit sa ngalan ng mabilisang aksyon. Tulad ni Danzo, pinipili niya kung kailan at kanino siya magsasalita. Hindi rin siya palaging sumusunod sa karaniwang paraan ng komunikasyon ng mga leader. Madalas, diretsyo at may kabastusan pa kung magsalita. Pangatlo nga sa ating listahan, hindi agree sa kanya ang lahat, pero may matibay na paniniwala. Hindi maikakailang maraming tutol kay Danzo, pati mga kasamahan niya sa nayon. Pero patuloy siyang kumikilos ayon sa sarili niyang prinsipyo. Si Duterte rin, kahit maraming bumabatiko sa kanya mula sa mga human rights advocates hanggang sa mga international observers, ay nananatili siyang matatag sa kanyang paniniwala. Maging ang kanyang retorika ay kahalintulad ng kay Danzo. Walang sino mang may lakas ng loob na gawin ito, kaya ako na lang. Naniniwala sila na sila ang kailangang masama para protektahan ang bayan. Sa mata nila, sila ang sakripisyong kailangang gawin para mapanatili ang kaayusan. Pang-apat at ang panghuli nga sa ating listahan, makabayan at may malalim na takot sa panlabas na banta. Si Danzo ay takot sa mga banta mula sa labas ng Konoha, kaya't handa siyang gumawa ng lihim na operasyon para matiyak ang kaligtasan ng kanyang bayan. Si Duterte naman ay kilala sa pagiging makabayan at sa pagtuligsa sa mga dayuhang impluensya, lalo na ang Amerika. Sa umpisa ng kanyang termino, sinubukan niyang ilayo ang bansa mula sa pagiging sunod-sunuran sa mga banyagang makapangyarihan. Sa umpisa nga ng kanyang termino, sinubukan niyang ilayo ang bansa mula sa pagiging sunod-sunuran sa mga banyagang kapangyarihan. Tulad ni Danzo, nais niya ng isang bansang malaya, matatag at hindi kontrolado ng iba. Hindi madali ang maging leader, lalo na kung pipiliin mong tumindig sa landas ng hindi makatao. Si Danzo Shimura ay isang simbolo ng kapangyarihang gagawa siya ng hindi ka nais-nais, pero para sa kapakanan ng bayan at mamamayan nito. Isang bayani siya sa sariling pananaw. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman, sa mata ng kanyang mga taga-suporta ay ganoon din. Isang taong handang pasanin ang galit at batikos ng mundo, basta't maisalba lang ang kanyang bayan sa kanyang sariling paraan. Maaaring hindi sila perpekto, maaaring madilim ang ilan sa kanilang mga
mga hakbang. Pero sa dulo, pareho silang naniniwala sa isang bagay. Ang tunay na kapayapaan ay minsang isinusulong sa likod ng katahimikan ng gabi, hindi sa liwanag ng araw.